Welcome to K-Catalog. Level 4, Unit 1 ng KIIP textbook, page 12 to 14 yung i-discuss natin. So, page 12 muna tayo. Unit 1 is about 한국 생활 적응. So, 적응, ibig sabihin is to adjust or adapt. So, ang sabi ng title is Adapting or Adjusting to Life in Korea. Okay, so 생활, yung pamumuhay. So, life or living. Yan. Again, title ng Unit 1 natin, Adjusting to Life in Korea. So, baba tayo, page 13 tayo. So, dito we have two pictures and questions, dalawa din or tatlo. So, yung first question, 이 사람이 한국 생활은 어떤 것 같아요? So, sabi no, ano sa tingin mo ang buhay ng taong ito dito sa Korea? So, balikan natin yung dalawang picture. So, hindi tinutukoy kung sino dito specific, no? Pwedeng we just make a guess, no? So, dito, pwede natin isipin na kasama siya sa program, pwedeng Korean language program, or kung ano man yung class na nag-register siya. And then, this one naman, kasama siya sa mga meeting ng iba't ibang bansa. Okay, so, pwede nating isipin na nakakapag-adjust siyang maigi or nakakapag-adapt siyang maigi dito sa buhay niya, or nai-enjoy niya yung buhay niya dito sa Korea. So, to answer yung question number 1, pwedeng ang sagot natin is, 이 사람이 한국 생활은, so start tayo with this one, 이 사람이 한국 생활은, and then, continue, so, na-enjoy niya. Okay, so, yun muna, 즐기다, so to enjoy, 즐기는, and then, 것 같아요. Another answer is nakakapag-adapt siya ng maigi. So, 잘 적응하는 것 같아요. Second question, basing it from your personal experience. So, for me, nung bagong dating ako dito sa Korea, no, it felt amazing, and at the same time, I was nervous kasi bago lahat sa akin. So, pwede natin isagot dito. Second question, we can start with this, no? 처음 한국에 왔던 날은. So, instead of we can change yung to 은. Okay, so we are explaining, no? Nung time na bago ako dito sa Korea. 처음 한국에 왔던 날은, and then, 저에게, to me, bago lahat. So, 모든 것이 새로운 것이어서. Okay, so ginamit ko yung aso, oso, heso na reasoning, no? So, lahat ng bagay ay bago sa akin. So, na-amaze ako. 신기했고. And, syempre, may part na ninenervyos din, no? So, 긴장되었어요. Okay? So, yan, we can answer this with this kind of question. So, dito, parang isa na lang yung sinagot natin, pinagsama na natin yung naalala mo ba and how was it? Okay, so ito na yan. In one sentence. Or, kung gusto mong sagutin muna if naalala mo or hindi, so, yes, you can add ne, 기억해요. And then, continue with ito, yung 처음 한국에 왔던 날은. So, you're explaining na, no? How was it? 저에게 모든 것이 새로운 것이었어. So, again, dito, yung aso, oso, heso na reasoning. And since past tense na, so, 이어서 na siya, no? So, that was in the past. And then, 신기하다, naka-past tense din. 신기했, and then the go, yung end grammar natin. And then, 긴장되었어요. Naka-past tense ulit. Okay? So, that's for page 13. So, punta tayo sa page 14. This one, yung vocabulary ng unit 1 natin. So, dito, hindi lang siya basta word, no? Na siya, usapan na siya, no? So, is a conversation. Tingnan natin ano yung mga binanggit na words or phrases na pwedeng bago sa atin, no? So, dito, number 1,
여러분 한국 생활 초기에 어땠어요? So, pag sinabing chogi, yung mga early days mo yan, no? So, sulat ko dito, no? So, early days or yung early life mo sa Korea. Okay? So, gawin natin. Left to right tayo. Dito muna tayo kay Huen. So, anong sabi ni Huen? 목본 꿈을 가지고 왔어요. 정말 설렜어요. So, bupon kum. Pag sabing bupon kum, it means big dreams. Okay? So, may mga, siya, no? Mga pangarap siya na dala-dala. So, I came here with the big dreams. Okay? And then, sabi niya, 정말 설렜어요. Pag sabing 설레다, so yung excitement na nararamdaman mo. Okay? Pwedeng ito, depende sa situation. Somehow, you can use 설렜어요 kapag ikaw ay kinikilig, no? Yan. So, dito naman, yung excitement ang gusto niya sabihin dyan. So, it was, or I was really excited, sabi niya. Next, kay Ramin tayo. Sabi ni Ramin, 낯선 환경에 적응하는 게 쉽지 않았지만 새로운 생활을 즐기려고 노력했어요. Sabi niya, 낯선 환경. So, pag sabing 낯선, kabaligtaran nito ng 익숙하다. Okay, so additional or review tayo, no? Kasi na-discuss na to before. So, 익숙한, ibig sabihin yan is familiar. And then, ang kanyang 반대말 or opposite is 낯선. Okay, so this one is unfamiliar. So, yung dictionary form nito, 익숙하다, yung 낯선 naman, 낯설다. Okay? So, anyway, sabi dito, 낯선 환경에. So, 환경 means environment. Okay? So, sa isang unfamiliar environment daw, 적응하는 게, yung pag-a-adapt. Okay? So, adapting to unfamiliar environment is not easy. However, 하지만 새로운 생활을 즐기려고 노력했어요. 사비 niya, I tried to enjoy my new life. Okay? So, tried to enjoy yung bagong buhay. Okay? Next, dito tayo kay 고천. 사비 niya, 의사소통이 잘 안 돼서 답답했어요. Again, 의사소통, yung communication. 잘 안 돼서, so, not good, no? So, parang hindi siya makapag-express ng maayos ng sarili niya. Parang kulang pa yung kanyang kaalaman sa Korean language. That's why, siya ay 답답했어요, frustrated. Okay? So, yung ibang word dito, parang review na lang kasi na-discuss na to before, no? Sa previous level. And then, 하나하나 다 새롭고 신기하게 느껴졌어요. So, yun naman ang sagot ni Jason. So, itong hana-hanada, ibig sabihin yan, each and every one, no? Or parang pwede ding sabihin modo lahat. Lahat ng bagay ay bago sa akin and I felt excited or amazed. Okay, so yung shingihada, pwedeng madami ding meaning, no? So, excited or exciting, amazing, astonishing, yan, yung mga pagkamangha. Okay, so next, dito tayo kay Anais. So, pag ganito naman tayo, left to right ulit. So, 향수병에 걸렸어요. 가족들이 너무 그리웠어요. So, dito, ibig sabihin nung 향수병. So, yung 병 dito, hindi yan yung na bottle. Baka isipin natin yung bottle, tapos 향수, yung perfume. So, hindi, no? So, yung word na to, ang ibig sabihin yan is yung homesick sa English. Okay? Yung 병 dito is yung parang sakit. 병이 걸렸어요. ibig sabihin, not 병이, 병에 걸렸어요. So, ibig sabihin nun is, nagkasakit ako or meron akong sakit. Okay, so, homesick, 향수병. 가족들이 너무 그리웠어요. So, 그립다, yung ating pagka-miss sa mga mahal sa buhay, no? Yan. So, sabi niya, na-homesick ako and na-miss ko yung aking family. So, they're talking about yung mga early life nila dito, no, sa Korea. Kaya if ma-notice nyo lahat, naka-past tense. So, that was before. Okay, so next dito tayo. May bago tayong classmate. Di natin alam kung anong name. So, anyway, 사비 niya, 문화 차이가 커서 불편하기도 하고 재미있기도 했어요. 사비 niya, 문화 차이.
So, 차이 is yung difference, no? So, malaki daw yung difference ng culture. Kaya, 불편하다, so parang inconvenient or uncomfortable, and at the same time, masaya naman din daw or interesting. Okay, fun or interesting. Next, another member or classmate. 살것과 직장을 구하려고 여기저기 뛰어다녔어요. So, sabi niya, 살것, yung matitirhan. Okay, from the word salda, to live, and then got, yung place. So, sabi niya, I was running around trying to find a place to live. Okay, so place to live. And 직장. So, 직장 is yung trabaho, no? So, place to live and a job. So, ito yung yogi-jogi, 뛰어다녔어요, running around, or parang paroot pa rito kung saan-saan siya nagpunta-punta sa Korea para makahanap ng matitirhan and at the same time ng makukuha niyang trabaho. Kuhada, to get, no? Okay, or to find. Next, dito tayo kay Rahman. 사비 niya, 한국에 사는 고향 선배가 하나부터 열까지 도움을 주었어요. So dito sabi niya, 고향 선배, yung kababayan na 선배. Again, 선배, yung may mas experience sa kanya, no? Nakatira dito sa Korea. And yung 선배 niya na yon, 하나부터 일까지. So it's like saying from beginning to end. Okay? So, di ba pag nagka-count tayo, 1 to 10, 1 start 10, tapos na, no? So, simula una hanggang huli daw ay tinulungan siya, no, nung kanyang kababayan na 선배 or kuya. Last natin, another classmate, sabi niya, 뭐든 다 할 수 있을 것 같았어요. 잘 해낼 자신이 있었어요. So, anong sabi niya? I felt like I could do anything. Okay, sabi niya, 뭐든 다, lahat daw, no, sa tingin niya ay kaya niyang gawin. Okay, so very positive si ate. And then, 잘 해낼 자신이 있었어요. 자신, confidence. Okay, so meron daw siyang confidence or confident siya na kaya niyang gawin lahat, no? So, I was confident that I could do it. So, kung ano yung naisip niya, confident siya na magagawa niya. Okay, so 잘했어요. Sana lahat ganyan, no? Sana all. So, anyway, yan ang ating number 1. Dito tayo kay number 2. 지금이 한국 생활은 어때요? So, how's your life in Korea now? Okay, so sa present time mo naman, kamusta ang buhay mo sa Korea? So, tingnan natin yung mga example na sagot dito. So, yung una natin, 이제는 주변을 돌아볼 수 있는 여유가 생겼어요. So, 이제, this time or now. 주변 is yung sa paligid, no? So, pwede nating isiping around. So, around sa paligid mo, no? 돌아볼 수 있다. 돌아볼 수 있다 can look around, okay? Parang mag-ikot-ikot, kumbaga, magliwaliw, okay? So, look around. Tapos, 여유가 생겼어요. 생겼어요, ibig sabihin, nagkaroon na, no? Okay? To have. Alin, anong nagkaroon siya? Yoyu, free time. Ibig sabihin ng yoyu is, meron ka ng spare time or free time. Para, yun nga, no, mamasyal-masyal, magtingin-tingin kung saan-saan, sa paligid-ligid, sa mga malalapit na lugar, mamasyal, ganon. So, baka before kasi, sobrang busy niya kasi puro trabaho. Okay? So, next. Dito tayo, sabi niya. 한국어가 아직 서툴러서 오해를 받을 때는 속상해요. Okay, so ano yung 서툴러서 niya dyan? So, from the word 서투르다, ibig sabihin is, hindi pa ganun kagaling. Okay, so not good enough. Okay, so 아직 still. And then, 오해, misunderstood. Okay. So, may mga times daw na nakaka-receive pa rin siya ng yung hindi pagkakaintindihan, no? Sa kung sino man yung kanyang kasangga or kausap. Okay, so 속상해요, upset. Bakit? Kasi nga hindi pa rin magaling sa Korean language or sa tingin niya marami pa siyang kakulangan dun sa Korean language. Okay, so
kahit ako minsan parang feeling ko kaya sa tagal ko dito, may mga times na akala ko na-express ko ng maayos and nagamit ko ng tama yung mga gusto kong sabihin or gamitin na salita. Pero 'pag nakauwi na ako sa bahay tapos inalala ko yung conversation namin, dun ko lang ma-realize na, ay parang ang rude kong pakinggan that time. Naku, baka mamaya na-misunderstood ako ni Onni, yung mga gano'ng klase. Next, 올해 다닐 수 있는 좋은 직장이 생겨서 생활이 안정됐어요. Sabi niya, ore danil su 있는. So, ibig sabihin yung nakikita niya na matagal niyang mapapasukan na magandang trabaho. Okay, yung hindi agad siya magre-resign, no? So, parang, ay, dito na ako mag-stay for ganyan, kung gaano katagal man niya gusto mag-stay. So, nagkaroon na daw siya ng ganong klaseng trabaho. So, yung buhay niya becomes stable. 안정됐어요. Okay, next, dito tayo. 일을 처음 배울 때 힘들었는데 지금은 일을 쉽게 하는 나만의 노하우도 생겼어요. Yan, sabi niya dito, doon daw sa trabaho, nung una, nung inaaral niya yung kanyang trabaho, nahirapan siya, no? Pero ngayon, yung siya lang daw na nakakaalam. Naman의 know-how. So again, yung know-how dito, no? Know-how. Okay, so parang may mga tricks na siya, no? Na-develop sa sarili niya or naisip para maging madali yung kanyang pagtatrabaho. Okay? Parang yung know-how dyan, diskarte. Next, 외국인에 대한 편견 때문에 서글플 때도 있어요. Yan. So, dito naman yung ating 편견. Okay? Nagbalik yung 편견 na to. So, yung prejudice or yung mga, parang maling na iisip ng mga tao sa atin. Okay? So, parang nami-misjudge nila tayo kasi yun yung tingin nila, parang na-generalize yung buong Filipino, for example, o kaya foreigners, ayan. So, ay, mga foreigners, mga may ingay, mga ganon, no? So, ayan. Sabi niya dito, sometimes I feel sad because of the prejudice against foreigners or yung mga maling akala sa mga foreigners. Okay, next. 어느 정도 자리를 잡아서 가족들을 초청하려고 해요. So, 초청하다, same with 초대하다. So, parang mas mataas na form lang tong si 초청. Okay, so gusto daw niya na invite yung kanyang family kapag siya ay nakapag-settle down na. Okay? So, 어느 정도 자리를 잡아서 is like saying, kapag ako ay settled na, no? Or once I settle down. So, parang pag okay na ako, may maayos na akong matutuluyan, and then okay na yung ipon ko. So, that time, plano daw niya na invite yung kanyang family. Okay, so yan yung ating topic for Unit 1 ng Level 4. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.